niyo po kung muli sa chapter 2, verses 4 to 10. So ito po yung ating passage. At sa biyaya po ng Panginoon, tayo po ay nasa verse 9 na. Ano po? So verse 9 ay ang ating pong magiging focus ng ating message para po sa umagang ito. 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10. So kung nakita na po natin sa ating mga Biblia, tayo po ay sandaling tumayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. As you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in Him will not be put to shame. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumbled because they disobeyed the word, as they were destined to do. Verse 9, But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Bagamat napakahirap po ng aming sitwasyon dahil po sa panahon, mainit, subalit nag-iinit din ang aming puso sa pagpapasalamat dahil ito po ay sandali na ipinagkaloob niyo po muli sa amin na makapakinig ng inyo pong salita. Na ang salita po ninyo ang tanging kalakasan po namin at kailangan po namin para sa aming pag-unlad sa buhay pananampalataya. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na ma-absorb ang katotohanan sa tulong po ng Banal na Espiritu. Siya pong mag-illumine sa amin, Panginoon, sa katotohanan ito at ang inyo pong tagapagsalita. Gamitin niyo po lamang ng instrumento, O Diyos. At ang bawat salitang lalabas sa bibig ng inyo pong tagapagsalita ay magbigay karangalan, glory sa iyo, Panginoon. Salamat pong muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay mga kaupo na mga kapatid. So ito po ay pang-pito. So this is the 7th part ng ating series about the spiritual privileges of God's people. So we are privileged, brothers and sisters. Hindi po tayo dumadalo sa church na nagsisikho tayo ng panahon o sandali na tayo po ay gagantimpalaan ng Diyos at dahil sa ating katapatan sa pag-attend, dahil sa ating kagustuhan na pumunta sa gawain, ay tatanggap tayo ng biyaya o prize, or premyo. So that is religion. So relihiyon po 'yon na hindi tayo sigurado sa dahilan ng atin pong pagpunta dito. So meron tayong sinisik, pero we're unsure na mabibigyan tayo ng ating hinihingi. O yung ating minimithi. But now, sa buhay natin bilang Kristiyano, ang mithiin natin ay mabigyan ng karangalan ng Diyos. Bagamat alam na natin ang dahilan kung bakit tayo pumupunta at pumapasok dito sa bahay panambahan. Because we have been blessed. Tayo po ay pinagpala ng bawat pagpapalang espiritual. At yan ay nasa kalangitan. At hindi lang yan nasa kalangitan, yan ay biyaya na ibinigay ng Panginoon sa atin ng buo. Hindi ho yan patak-patak na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya it's our privilege to come every Sunday sa ating pong church. At isang pribilehiyo din po na mapakinggan po natin ang katotohanan ng Biblia patungkol sa ating kaligtasan, sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. So that is our first point. Sa atin namang ikalawa is that we are secured sa ating kaligtasan. Sapagkat sabi po dito sa verse 6 is, whoever believes in Him will not be put to shame. Ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya.
will never be disappointed to those who believe in Christ. Kaya nandun yung ating kumpiyansa, nandun yung ating boldness to present Christ. 'Di ba? Hindi tayo nag-aagam-agam, naku, baka itong mga taong ito umasa, hindi naman pala. Tayo mismo may agam-agam doon sa ating ibinabahagi. But we believe. Okay? We believe in, sabi nga doon sa ating pinoproclaim. Tayo po ay naniniwala, nananampalataya sa ating ipinapangaral, of course. At yan po yung ating Panginoon. So that is our second point. We have the privilege of security or protection in Christ. We are protected. We are kept in Christ. Also in verse 7 and 8, so ito po yung ating nakaraan, nung Sunday, is that we have the privilege of affection for Christ. So, pribilehiyo din po nating makapagpakita ng ating pag-ibig sa Panginoon, yamang tayo ay unang inibig niya. Ano po? So, first is this serves to us as honor kung ating itinuturing na unang pag-ibig si Kristo. Hindi lang basta sinasabi nating mahal ko si Kristo, but pinoportray natin kung ano ang pag-ibig na ito, dinedemonstrate natin kung ano ang pag-ibig na ito sa ating buhay. Hindi lang sa ating pagdalo, hindi lang sa ating pakikitungo sa ating kapatid sa pananampalataya, kundi maging sa atin personally. We demonstrate Christ. Okay? Kaya nga nandun yung ating pagnanasa na talagang makatulad si Kristo. Hindi tayo nagbibuild ng isang imahe na gusto nating makilala tayo, bagamat sinasabi natin sa ating sarili at sa mga tao na tayo ay Kristiyano. So, kasi pag sinabi po natin na tayo ay ganito na, so kahit Kristiyano na ako, ganito na talaga ako, so ibig sabihin, hindi si Kristo ang gusto mong maging imahe. Okay? Hindi imahe ni Kristo yung gusto mong makita sa iyo, kundi meron kang imahe na gustong makita sa iyo, hindi si Kristo. Kaya nandun dapat yung ating seeking. Ano po? Yung pursuit na talagang si Kristo ang makita sa atin. Bagamat ito'y napakahirap. Sapagkat kung titingnan po natin, babalikan po natin ang halimbawa ng Panginoong Hesus. Isipin na lang ho natin. Di ba? Kung gaano ho kahirap. You have to deny yourself. You have to yung talagang batahin po natin ang paghihirap ng buhay bilang Kristiyano. Yakapin natin ang katotohanan ng pagiging isang Kristiyano. Hindi lang tayo nagpapaka-Kristiyano pagka malamig, nagpapaka-Kristiyano pagka masagana, nagpapaka-Kristiyano pagka masaya. Pagkakainan at present. Pero pagka hindi kainan at pawang pag-aaral lang ng Biblia, reality, okay? Hindi na tayo mahagilap. So ito po mga kapatid, makikita natin, it's a test to us, for us, to show our affection for Christ. So make Christ as your first love. And to those who disbelieve, doon sa mga hindi naniwala sa Panginoon, meron pong naghihintay na judgment sa kanila. Kaya yung pong text na ginamit po sa verse 7, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and verse 8, a stone of stumbling and a rock of offense. Sa mga hindi naniniwala kay Kristo, ang batong ito ang magsisilbing ikatatalisod nila. At sa kanilang pagkatalisod, sila ay babagsak sa bato ring ito. Na ito ay magsisilbing opensa, rock of offense sa kanila. So yun po yung tinatawag po nating judgment na naghihintay sa mga hindi nananampalataya sa Panginoon. Kaya this serves as dishonor and judgment for those who disbelieve in Christ. Again, tayo po ba'y narito sa umagang ito as an expression of our love for Christ? Ito ba'y pagpapakita ng pag-ibig natin kay Kristo, hindi lang dahil gusto lang natin na pumunta dito sa church? Kasi kung gusto lang ng taong pag-uusapan, marami nang hindi pupunta dahil mainit. Iisa lang ang aircon namin .
Marami tayong pwedeng maging excuses para sabihin, hindi na lang ako pupunta. But because we have a personal relationship with Him, meron tayong ugnayan sa Panginoong Jesus, ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, ano man ang paghihirap na pinagdadaanan po natin, nandito tayo para kilalanin si Kristo. Para purihin siya at bigyan pugay siya sa ating mga buhay. Are you willing to endure faith's reality because you love Him? Handa ba nating pagtiisan ang realidad ng ating buhay pananampalataya dahil mahal natin siya? Mga kapatid, mahirap na sabihin, opo, sabi nga, pero mapapatunayan yan kapag nandun na tayo sa bahaging susubukin tayo sa ating pananampalataya. Pakatandaan po natin, hindi natin ito ginagawa para sa approval ng tao. We're not doing this for man's approval. Ay kagaling ng taong ito, talagang kahit tagaktak na ang pawis ay pumupunta pa rin. Kahit walang pamasahe, pumupunta pa rin. No. Okay? So we're not doing all of that para doon sa magiging approval ng tao o doon sa magiging reaction ng tao, but we're doing this all for the glory of God. Amen. Okay? Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. We're doing this because we love Him and we seek the glory of God sa lahat ng ito. Okay? Our goal is that He may be glorified in every word and every deed. Okay? Sa bawat salita at sa bawat ginagawa natin, ito ang maging goal natin. Hindi lang tayo nagsasalita ng basta. Hindi lang tayo gumagawa ng basta. Hindi lang tayo gumagawa ng walang rason. Hindi tayo nagsasalita ng walang goal o walang purpose. Binigyan po tayo ng kaalaman ng Panginoon para gamitin yan. Para gamitin natin ang ating bibig, para gamitin po natin ang ating katawan. And that is our spiritual privilege. Isa din pribilehiyo ito na ipinagkaloob po sa atin. So mula sa papaliwanag po ni Apostol Pedro patungkol sa mga hindi naniniwala sa Panginoon. So because doon po sa ating text makikita po natin, it talks about unbelievers. So those who do not believe in Christ. So pagpunta ho natin sa verse 9, ang makikita na po natin is reference po sa mga Kristiyano na. Okay? So sabi niya, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, going back sa mga sinulatan ni Apostol Pedro, itong verse 9. So, kaya pagka tinignan po natin mabuti ang sulat ni Apostle Peter, hindi ni First Peter, okay? Ni Apostle Peter. So primarily, ito po ay sa mga Kristiyano. Kaya tinatawag po itong general epistle. Ito'y isinulat para sa mga Kristiyano. Ibig sabihin, ligtas na. Hindi nagbabakasakaling maligtas. So they are saved by grace. So sila ay niligtas ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Sila ay pinapaging banal. So mababasa po natin yan sa unang bahagi ng 1 Peter, sanctification of the Spirit for obedience to Christ. So dahil sila ay pinili ng Panginoon or ibinukod ng Panginoon, so they were set apart to obedience to Jesus Christ. Kaya ito naman yung commendation ni Apostol Pedro sa kanila. Kaya sila inuusig, kaya sila na-persecute sa kanilang pananampalataya dahil pinanghawakan nila ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. At bilang comfort, sabi nga, patuloy na pagbibigay aliw sa kanila. So ang sabi po dito ni Apostle Peter sa ating magiging text ngayon pong umaga, ngunit kayo, sabi dito sa verse 9, are a chosen race. Kayo'y piniling lahi. A chosen race. So ito po yung ating fourth o pang-apat na privilege. So that is the privilege of election by Christ. So talagang pagka narinig po natin itong election ay laging meron tayong flashback. Lagi tayong merong memory in the past. But here, titingnan po natin kung ano ba yung tinatawag nating chosen race in reference sa mga mananampalataya. Okay? So,
yes, nasa Biblia po yung tinatawag nating election, but we should grasp that teaching by saying that I am elected even though, yan. So, meron tayong kondisyon na pag sinabi nating election ay basta ako pinili ng Panginoon, kahit anong pagsasabihan nyo dyan, kahit anong ipagsasabihin nyo dyan, I don't care, basta ako pinili ng Panginoon. Hindi natin pwedeng panghawakan yon. Kasi ang pagpili ng Diyos, it's God's, tinatawag nating pagpili ng Diyos ayon sa kanyang sarili. Hindi po yan pagpili dahil worthy kang piliin. Or dahil may ginawa ka, kaya ka pinili ng Panginoon. Kundi ayon ito sa Panginoon mismo. Siya ang pumili eh. Okay? Kaya yung tinatawag po nating privilege of election, so Christians are God's elected spiritual people. So ito po yung principle na makikita po natin sa text. But you, so this is a strong conjunction from Peter, so from unbelievers to believers. Kaya sabi niya, but you, so you refers to Christians. Okay? And sabi dito, but you are a chosen race. So kayo ay piniling lahi. So bakit ginamit po ito ni Apostol Pedro? Because ito po ay merong alingaw-ngaw from the Old Testament. So dahil alam po natin na si Apostol Pedro ay Hudyo at ang kanyang audience primarily po dito is mga Hudyo. Kaya yung mga terms na ginagamit po niya dito ay merong reference or kaugnayan mula po sa Old Testament. So ito po yung tinatawag po nating pagpili ng Panginoon sa bansang Israel. So makikita po natin yan in Deuteronomy chapter 7. So pwede po nating buksan at tingnan. Para mas makita po natin kung saan po nanggaling ang sinabi po dito ni Apostol Pedro na chosen race, na ang kanyang tinutukoy ay ang mga Kristiyano. Okay? Deuteronomy chapter 7, verse 6. Okay. Aklat po ng Deuteronomio. Mahirap siyang banggitin sa Tagalog eh. Deuteronomio. Okay, Deuteronomy chapter 7 verse 6. Okay, ang sabi po dito, for you are a people holy to the Lord, your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. It was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest of all peoples. But it is because the Lord loves you. Pansinin po natin to Hindi ho pinili ng Diyos ang Israel dahil marami sila. Hindi ho pinili ng Diyos ang Israel dahil karapat dapat silang piliin. Okay? But pinili ng Diyos ang Israel, sabi dito, because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. It's because of the love of God. Kaya may kaugnayan to dun sa ating Sunday school. Pagmamahal po ng Diyos ang dahilan, kaya pinili niya ang bansang Israel. At ang Diyos ho ay nakipagtipan sa kanila. Nakipagtipan sa kanila na sila ay aalisin mula sa Ehipto. Sa pagkaalipin sa Ehipto, ilang taon silang naging alipin ng Ehipto? 430 years. 430 taon. Diba? At matapos po noon, nakatawid sila ng Red Sea and they traveled 40 years. For 40 years. Patungo po sa lupang pangako. Dahil ito po ang tipan ng Panginoon sa kanila. At ang dahilan kung bakit nangyari ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. That's the same to us. It's the same to us. Dahil din po sa pag-ibig ng Diyos, kaya ho nagkaroon ng pagpili. Hindi ho tayo pinili dahil kaibig-ibig tayo. Hindi ho tayo pinili dahil matalino tayo. Hindi tayo
pinili dahil ma-impluwensya tayo? No. It's because of the love of God. Okay? Kaya, ang una nating isa-isip, kapag babanggitin ho natin ang salitang ito, although ito ay medyo nandun na sa bahagi na, kumbaga ay sa mga Kristiyano, hindi ho dun sa unbeliever natin na babanggitin yung election. Mahirap po yung Bible study, election agad nang babanggitin natin. So, syempre, sa mga Kristiyano ho na kailangan pa ng feeding, ng mas solid na pagkain, so doon po natin pinipresent ang tungkol po dito sa election. And sa election, makikita po natin na ang dahilan po nito is ang pag-ibig ng Diyos. Okay? So, yun po yung motive na nasa likod po nito. Hindi ho dahil because of our personal worthiness. Mali hong kaisipan yan. Kaya kakatuwiran mo na pinili ka ng Panginoon kapag ikaw ay nasusukol na, kapag ikaw ay nakukumpronta na sa iyong kasalanan. Di ba? So, meron po tayong 5 importanteng katotohanan na dapat isa-isip patungkol sa tinatawag po nating election. So, first, sabi dito, we are privileged to have this, okay, the truth about election. And ang unang katotohanan po na makikita natin is that election crushes human pride. So, sa halip na ipagmalaki ng tao ang kanyang pagkapili, ito ho ay dumudurog sa kanyang pagiging hambog o sa kanyang pagiging mayabang. Ang katotohanan ng pagpili ay dumudurog sa pride ng tao because nothing in their salvation brought them to become a believer. So wala sa kanilang kaligtasan, wala sa kanyang bahagi ang nagdala sa kanya upang siya'y maging isang mananampalataya. It is all of God. Ito'y sa Panginoon. Okay? Hindi ho ibig sabihin na kaya ka pinili kasi meron kang ginawa something na mabuti, kapakipakinabang, malaki sa iyong paningin, marami kang natulungan, marami kang napakain. Hindi po. So ang sabi dito, it crushes human pride because nothing in their salvation brought them to become a believer. Ni katiting, wala tayong naging bahagi sa kaligtasan natin. It is all of God. Ito'y biyaya ng Diyos. Ephesians 2, right? You have been saved through faith and it is not of your works. It is the gift of God. Hindi ito gawa ng tao, kundi ito ay kaloob ng Diyos. Si Jonas po, nanalangin, habang nasa loob siya ng tiyan ng isda, ang sabi niya, salvation belongs to the Lord. Jonah chapter 2, verse 9. Salvation belongs to the Lord. Ang kaligtasan ay sa Panginoon. So nagsisiho siya habang siya nasa tiyan ng isda. Kasi nilulunho siya. 3 days ho siya nagstay doon at isinuka ho siya on the 3rd day. At nagpatuloy po siya papuntang Nineveh. But before that, nagsisiho siya nung sabi niya, kinilala niya na ang kaligtasan ay sa Panginoon. Kasi ayaw niya maligtas yung mga Ninevites, bagamat gusto ng Panginoon na pumunta siya doon upang mangaral. Diba? That is pride. Diba? So ito yung nangyari kay Jonas eh. Turuan siya ng Panginoon. Na hindi siya masusunod kung sinong pwedeng maligtas at sinong hindi pwedeng maligtas. Kung sino yung sa tingin mo ay pwedeng share natin ng gospel at kung sino yung hindi natin dapat share ng gospel. That is pride. Pero anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Di ba? Kaya sabi niya, salvation belongs to the Lord. And then John chapter 1 verse 12 and 13. Those who were spiritually born, sabi dito, they were born not of blood. They were born not of the will of the flesh, nor of the will of the man, or will of man, but the will of God. Ang kapanganakan natin patungo sa buhay mula sa kamatayang espiritual ay hindi dahil sa ating kalooban, hindi dahil sa ating dugo, hindi dahil sa ating laman. So, hindi natin kalooban, hindi kalooban ng laman o kalooban ng tao, but it is the will of God. It is the will of God. Hindi ba tayo
Hindi ba tayo thankful dito mga kapatid? Dahil ang kalooban ng Diyos ay maligtas ang tao. Hindi mapahamak ang tao. Samantalang ang kalooban ng tao mapahamak. Di ba? Lalo kung hindi niya kasundo, kung kagalit niya ang taong ito. Sana walang Kristiyano na halimbawa, nag-iisip siya ng hindi maganda sa kanyang kapwa na nakaaway niya. Hindi ko to share ng gospel. So, ibig sabihin, hindi ba natin naunawaan ang kaligtasan, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ano po? Kaya, election instead crushes human pride. Hindi natin ipinapangalandakan na tayo ay pinili ng Diyos, kundi ipinapangaral natin ang pagpili bilang, sabi dito, dumudurog sa kahambugan ng tao. Kaya mas maganda na ipine-present po natin yan o isinishare po natin yan sa tao with humility. Okay? We do not deserve it. Hindi natin deserve na tayo piliin. Bakit? Ano bang meron sa atin para piliin tayo? Ano bang meron sa atin para tayo ay italaga ng Panginoon na maging Kanya? Sige nga. Wala eh. Kasi lahat may bahid ng kasalanan. Mula ulo hanggang talampakan, may bahid ng kasalanan. Di ba? But ang sabi dito, you are a chosen race. Even though you are afflicted, even though you are perplexed, okay, you are a chosen race. At ang pumili sa inyo ay ang Diyos. Amen? That is the first truth. Okay? Next is that election exalts God because we are chosen totally by divine grace. So it's not for man's exaltation. Hindi ito para itaas ang tao, kaya natin sinasabing pinili ako. Sabi dito, exaltation exalts God. Ito'y pagtataas natin sa Diyos na pumili sa atin. At ang pagpili niya is totally by divine grace. Ito'y biyaya sa atin. It's not because of our personal merit. Hindi dahil meron tayong nagawa o merito ng tao. It's grace. Okay? It is the grace of God. So Ephesians 2:4 to 10. So ito po yung passage. So hindi na po natin babasahin, but dito makikita po natin, it makes clear that by virtue of God's mercy and love, He brought us to life, which He prepared beforehand. Di po ba sabi doon, but God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, He made us alive together with Christ. By grace you have been saved. So talon po tayo sa verse 8. Ano sabi doon? For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one should boast. Okay? And then verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which He prepared beforehand. Di po ba? So, ibig sabihin, yung tinatawag po nating pagpili ay biyaya. Hindi ho epekto o kabayaran o tinatawag nating reward sa ating ginawa. Kailan ba nangganap ang pagpili? So, isa yun sa mga magandang katanungan para ma-address po yung argumentong yon. Kailan ba naganap ang pagpili? Diba? So it's before the foundation of the world. Nasa isip na tayo ng Panginoon before. Hindi pa tayo pinapanganak. Wala pa tayo sa mundong ito. Nasa isip na tayo ng Panginoon. At nakaplano na sa isip ng Panginoon kung saan tayo dadalhin, ano ang magiging buhay natin, ano ang magiging hinaharap natin bilang isang mananampalataya. Okay? That's why it exalts God. Kaya ito ay biyaya ng Diyos. Hindi ho natin sinasabing ang pagpili ay dahil sincere ka sa Diyos o devout ka sa iyong ginagawa para sa Diyos. No. Okay? So it exalts God because we are chosen totally by divine grace. Next, election promotes holiness.
So, hindi ho pinopromote ng election ay ang pamumuhay sa kasalanan. But instead, it promotes holiness. Therefore, God's people are filled with gratitude and passion to obey Him no matter what. Ang pagpili ay nag-uudyok sa atin para mabuhay ng banal, hindi para ikatwiran natin ang ating ginagawang mali. Para hindi natin sabihin, ganito na ako. Kahit paano mong sabihin ninyo, ganito na ako, no. The Bible teaches that election promotes holiness. That's why the people of God are filled with gratitude. Lagi siyang mapagpasalamat sa Diyos. Sa pagtuturo na ginagawa sa kanya ng Panginoon, siya'y nagpapasalamat. Bagamat masakit sa kanya ang pagtuturong ginagawa ng Panginoon sa kanya, siya'y nagpapasalamat. Yan ang eleksyon, mga kapatid. Hindi yung pinagmamalaki nating elected ka, pero wala kang teachable spirit. Hindi tayo nagpapaturo sa katotohanan. And passion to obey Him no matter what. Nag-aalab ang ating buhay na sumunod, anuman ang sitwasyon. Kaya isang example po natin dito ay si Joshua. Ano po? Ano sabi niya? But as for me and my house, we will serve the Lord. Ano man ang maging hinaharap ng Israel, kung sila man ay magpatuloy sa kanilang mga sinasamba na Diyos-Diyosan, but as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi man niya alam kung anong hinaharap na darating sa kanya, but isa lang ang para sa kanya, maglilingkod siya sa Panginoon. Ganito din ba tayo, mga kapatid? Hindi man natin babanaag ang hinaharap ng ating paglilingkod, but magpapatuloy tayo ng maglingkod sa Diyos. We will serve the Lord. Amen? Okay? Kahit mainit? Kahit pawisan? Sinusubok ho tayo, di ba? Sa mga oras na ito. Pero ang katotohanan ito ay hindi ho bababago ng panahon o ng discomfort na nararamdasan po natin ngayon. Okay? As a cross-reference po, Romans chapter 6. In Romans chapter 6 verse 17, ano po ang sabi dito? But thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. Yaong, sabi dito, minsan kayo'y mga alipin ng kasalanan. So now we have become obedient from the heart. So binigyan tayo ng pusong sumusunod. We have the heart of obedience. Not the heart of resistance to the laws of God, to the commandments of God, to the standard of teaching to which you were committed. Okay? Kaya hindi natin pinangangalandakan po ang pagpili para sa ating sariling kapakanan, kundi tinuturuan po tayo ng katotohanan ito na tayo ay mas maging mababa, di ba? Mas maging magkaroon tayo ng reverence sa Diyos, ikatakot natin ang presensya ng Panginoon, at promote natin, or i-pursue natin ang kabanalan. Ano po? So number 4, election affords believers genuine peace no matter what circumstances they face. So ang pagpili rin ay naggagarantiya ng kapayapaan. So totoong kapayapaan, anumang sitwasyon ang kanilang hinaharap. We have the peace of God. Remember, ano pong sabi ng Panginoon in John chapter 14? Peace I live with you. Ang aking kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. My peace I give to you. Taglay natin ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hindi lang po ang kapayapaan mula sa kasalanan. So, remember, sabi doon sa Romans, di ba? Yung objective peace. So, peace between us and God. So, siya yung ating naging kapayapaan ng Panginoon. And now, since we have that objective peace, meron din tayong tinatawag na subjective na kapayapaan. So, kung paano naman natin harapin ang realidad ng pananampalataya, taglay ho natin ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Amen? Amen. Payapa pa rin ba, mga kapatid? Amen. Yan. Pero wag naman sanang ang pakikinig natin
sa salita ng Diyos ay tila bagay walang buhay. Ano ho? Yung parang namayapa. Okay? So, let not your hearts be troubled. Sabi ng Panginoon, neither let them be afraid. John 14:27. We have the all-surpassing peace of God. Taglay natin ang kapayapaang walang nakahihigit mula sa Diyos. Yan ang guarantee ng pagpili niya sa atin. Kaya isang privilege ho na alalahanin po natin ang ginawang ito ng Panginoon sa atin. And number 5, election stirs up joy for the believers because it is the surest hope that they have in the midst of a sinful world. Ang pagpili ng Diyos sa atin ang nagpapaibayo o siyang nag-i-ignite ng ating kagalakan sapagkat ito ang pinakasiguradong pag-asa na meron tayo sa gitna ng makasalanang mundo. Kaya kahit man tayo ay nabubuhay sa makasalanang mundo, tinitiis natin ang mga discomfort na meron dito sa mundong ito, including ang panahon natin na meron tayo ngayon, but hindi nito maaalis ang kagalakan ng ating kaligtasan. Hindi ito maaalis ang kagalakang dulot ng ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Amen po ba? Amen. So, hindi ho ito basta lang dahil nandito tayo sa church. Pagka wala na tayo sa church, hindi na tayo masaya. Or otherwise, sabi nga, o magkabaligtad, ang kagalakan natin wala sa church. Kaya pag nasa church tayo, hindi tayo masaya. But the truth here is that since we are chosen, we are joyful. We have the joy of service. We have the joy of doing all things for His glory. Ginagawa natin ng may katuwaan sapagkat alam natin na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Katawan lang natin ang nagsasabing parang pinabayaan na tayo. Yung isip lang natin ang nagsasabi sa ating pinabayaan na tayo. Pero ang Diyos sa kanyang bahagi, kailanman hindi siya nagpabaya sa atin. Yan ang pakaisipin po natin mga kapatid. Kaya pag lagi po nating aalalahanin ang kaligtasan, isipin po natin, kailanman ang Diyos ay hindi nagbago sa atin. Kailanman ang Diyos ay hindi lumayo sa atin. Tayo lang ang nagsasabi sa isip natin lumayo siya o nag-iba siya sa atin. Ano po? Kaya this is a privilege to us. Okay? Romans chapter 5 verse 2. Through Him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. We rejoice in hope. That is one of the important qualities na meron ng isang Kristiyano. Siya'y nagagalak sa pag-asa na meron siya. And in verse 5, and hope does not put us to shame. That hope doesn't put us to shame because God's love has been poured out into our hearts. Sapagkat pinuno ng pag-ibig ng Diyos ang ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na Kanyang ipinagkaloob sa atin. We have the Holy Spirit. Diba? Nasa atin ang Santong Espiritu na siyang hindi lang nagpapaliwanag sa atin kung anong ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Siya din ang nagbibigay sa atin ng comfort sa panahon tayo nahihirapan. At siya din ang nagbibigay sa atin ng paalala kapag tayo napapalayo na sa Kanya. Brothers and sisters, as spiritually privileged to be chosen by God, the doctrine of election must be taught with humility, with praise, with gratitude, with obedience, with peace, with joy, and with hope. Hindi ho natin basta lang i-display na alam natin ang katotohanan ito. Pero ipinapakita natin ang katotohanan ito sa buhay natin ng may kababaan, ng may pagpupuri, ng may pagpapasalamat, ng may pagsunod, ng may kapayapaan, ng may kagalakan, at ng may pag-asa. Kaya isang pribilehiyo pa rin na dapat nating
tandaan. At kapag naalala natin ang pribilehiyong ito, sinong Kristiyano pa ang mananatili sa sa kanyang pagkakasala? And next, point po natin, number 5. So that is also in verse 9. Makikita po natin, not only that you are, so ito yung mga Kristiyano ulit, ano po, a chosen race, also royal priesthood. So that is number 5. That is the privilege of dominion with Christ. So what does it mean that Christians are a royal priesthood? So na ang Kristiyano daw po ay isang royal priesthood. So meron na po tayong glimpse, ano po, going back doon sa ating text. Dahil dito po sa verse 5, mababasa po natin, you yourselves like living stones are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So meron na po tayong idea regarding priesthood. Ano po? Ang tunay na pari, ang tunay na mga saserdote ay mga Kristiyano. Hindi ho yung mga basta nakabihis lang po na puti at nakikita ho natin sa labas. Ano po? Ang tunay na mga saserdote o mga pari ay mga Kristiyano in the New Covenant. Ang sabi po dito. At sila ay nabibilang sa tinatawag po nating spiritual house o tahanang espiritual. At hindi lang po ang tahanang espiritual ay tahanang espiritual lamang. Ang makikita din po natin dito po sa verse 9, is also a royal house. Okay? Hindi lang po isang tahanang espiritual, kundi isang royal spiritual house. So kapag sinabi po nating royal, hindi po ito yung iniinom. Ano po? So ang sabi po dito, royal, so that is from the Greek word which means it carries the idea of sovereignty or monarchy. O yung monarkiya. Okay? Ibig sabihin, may monarkiyang umiiral sa iglesia. Pero hindi yung monarkiya ayon sa tao. It's not hierarchy. We have to distinguish between hierarchy and monarchy. Na tinutukoy po dito ni Apostle Peter. So kasi pag sinabing hierarchy, so sa tao lang yan. Ano po? May head, yung founder, as may mga nasa ilalim niya, di ba? So that is hierarchy. But when we speak of monarchy, because this is a royal priesthood, we have one king, okay, and priest, and that is Christ. So siya yung ating dakilang saserdote at hari. Ano po? Tayo naman ay kanyang mga priests. So, kung makikita natin in the Old Testament, meron siyang relevance, di ba? Merong punong saserdote at meron pong saserdote. High priest and priest. Dahil kasi po ito ay type ng Panginoong Hesus. Kasi type po ito ng Panginoon. So, the high priest and the priest also. Kaya sa New Covenant, so sino na yung ating punong saserdote? Ano pong sabi dito sa Hebrews? Ano pong sabi sa Hebrews? Ang Panginoon. At tayo naman ang kanyang mga tinatawag na priests. Na hindi lang po tayo nag-present ng ating mga alay sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsamba o ng ating pagpapasalamat o pagpupuri, kundi tayo din po ay tinuturing na royal priests. Because meron pong dalawang elemento na, sabi dito, there are two elements that constitute the image of the royal priesthood. First, the priests serve the king by having access to his holy presence. And second, the priests rule with his king or with the king in his kingdom. Again, spiritual. Okay? Kaya ang ginamit po dito is spiritual house. That's why the royal priesthood here is also spiritual. Ano po? Kaya yung unang elemento na sinasabi po dito that the priests serve the king by having access to his holy presence is katulad po ng ginagawa natin ngayong umaga. We are here having an access to the holy presence of God and serve Him. Tayo naglilingkod sa Panginoon. Tayo ay lingkod ng Panginoon. Okay? Yun po yung idea ng royal priesthood, mga kapatid. Una. At ang pangalawa, the priests rule with the king in his kingdom.
Okay? Di ibig sabihin, magiging kapantay natin ang Panginoon. But for in the future, okay, meron tayong tinatawag na pamumuno. So, looking forward, di ba, sa millennial kingdom. So, kung may idea na po tayo doon, sino po ang kasama ng Panginoong Hesus na mamumuno sa kanyang pamumunuan? Kung sino yung kanyang mga iniligtas. Di ba? So itong ginagawa natin ngayon is sulyap ito doon sa magaganap in the future. Ano ho? So nandun pa rin ang paglilingkod natin sa Panginoong Hesus sapagkat siya yung ating hari. Servants, ano po, naman po tayo. So that is royal priesthood. Okay? And our greatest example in this royal priesthood is no other than Christ. Si Kristo pa rin ang ating perpektong halimbawa dito po sa tinatawag po nating royal priesthood. So, ito po ay makikita natin sa Hebrews chapter 7. So, pwede po nating buksan mga kapatid. Hebrews chapter 7 verse 14 hanggang 17. Okay? So, tingnan ko po at basahin. Pakinggan po natin. For it is evident that our Lord was descended from Judah. And in connection with that tribe, Moses said nothing about priests. This becomes even more evident when another priest arises in the likeness of Melchizedek, who has become a priest not on the basis of a legal requirement concerning bodily descent, but by the power of an indestructible life. For it is witness of him, you are a priest forever after the order of Melchizedek. So ano po ang ibig sabihin yan? Yan. Ang Panginoong Hesus, hindi ho siya from Levite. Okay? So hindi siya mula sa lipi ni Levi. Saan po siya galing? Sabi dito, kay Judah. Okay? Kaya hindi ho pwedeng ang Aaronic priesthood or Levitical priesthood po ang matatawag po nating priesthood na effective. Kasi dito po sa Book of Hebrews, talagang ang itinataas po dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Na kahit si Melchizedek na walang genealogy na binanggit, ano po kung saan siya nanggaling, okay, served as a type of Christ. Okay? Kasi si Melchizedek, kung titingnan po natin in the book of Genesis, siya po ay hari, kasi king of Salem, and priest. Kasi sa kanya ibinigay ni Abram yung ikapo. Okay? Kaya doon po makikita natin that Melchizedek is a type. Ano po? Siya po ay anino ng ating Panginoon. So, kumbaga meron silang similarity in a way na walang lahi. Okay? So, hindi determined kung halimbawa siya ay galing sa lipi ni Levi, kaya siya pari o saserdote. Okay? Walang lahing pinanggalingan. So, yun po yung similarity. Kaya, ikinumpara po kay Melchizedek. Ano po? Ang ating Panginoon. Pero, sabi dito sa verse 16, who has become a priest not on the basis of a legal requirement concerning bodily descent, but by the power of an indestructible life. For it is witness of him, you are a priest forever after the order of Melchizedek. So yung priesthood ni Melchizedek ay may panahon, may certain period of time. Kahit yung priesthood ng mga Levita ay meron din pong panahon kung hanggang kailan. At ay tinapos po yan ng Panginoon. Kaya yung priesthood ng Panginoon, ano sabi dito? Forever. Magpasawalang hanggan. So this is from Psalm 110 verse 4. You are a priest forever after the order of Melchizedek. Okay? Kaya ang Panginoong Hesus ang ating example when it comes to royal priesthood. Kaya may idea pa rin ng priesthood sa atin as a church. We are the royal priests and we have the one high priest. And that is what we call kingdom, okay? Isa din pong kaharian ito. Hindi po ito kaharian
Katulad ng naisip nating kaharian na sa mundong ito. Ano ho? So ito is, kaya sabi dito is dominion with Christ. Okay? So, again, Melchizedek foreshadowed the ultimate and perfect royal priest that is Christ. And since Christians are united in Christ, they too become royal priests. Our privilege to rule with Christ includes some practical implications. So, paano po mas mabibigyang linaw sa atin yung katotohanan about royal priesthood sa atin bilang church? Samahan niyo po ako sa 1 Corinthians chapter 6. Okay, so ito po ay isa sa mga practical implication ng ating pagiging saserdote o having a dominion with Christ. 1 Corinthians 6 verse 1 to verse 4. When one of you has a grievance against another, does he dare go to law before the unrighteous instead of the saints? Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? Do you not know that we are to judge angels? How much more then matters pertaining to this life? So if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? So, kasi ang isa sa mga nag-arise na problema po sa iglesia ng Corinto, yung isang Kristiyano, gusto niyang kasuhan ang kanyang kapwa Kristiyano. Yeah? Sabihin na natin sa panahon ngayon, papatulpo mo, Kristiyano. Kapwa mo Kristiyano, ipapatulpo mo. Ha? Kapwa Kristiyano, ipapabarangay mo. Kasi hindi kayang ayusin ng church. Ayun, church na may problema. Okay? But we have to, sabi nga, kailangan maintindihan po natin that we belong to a kingdom na kung saan, kahit dun sa mga maliliit na bagay, kailangan masettle sa loob ng iglesia. Since parehong mananampalataya ang involved. Okay? So again, nasabi dito, does he dare to go to law before the unrighteous instead of the saints? Bakit pupunta ka agad sa barangay? Kung ang hindi mo, kumbaga kung nirereklamo kapwa mo mananampalataya. Tapos ang pinag-awayan nyo lang pala ay tungkol sa lang. Sa maliit na bagay lang. Hindi ko gusto ang kulay ng mata nito. Hindi ko gusto ang pabango niya. Ayoko siyang makatabi. Didemanda kita ng anong kaso 'yun? Damage to property. Reckless imprudence. Siyempre, mga kapatid, So, tayo ay nasa isang kawan, tayo po ay nasa isang dominion na naghahari po ay ang Panginoon. And sabi nga, paanong magsisik tayo ng help or paanong ang magsesettle ho sa atin ay hindi Kristiyano? Kung ang hindi magkasundo ay parehong Kristiyano. Yamang tayo po ang itinalaga ng Diyos para sa kapayapaan, para sa mabuting patotoo, di ba? Kaya, isa yan sa tinatawag po nating practical implication about the privilege of dominion with Christ. So, kailangan maliwanag sa atin, na wag sanang sa maliit na bagay, maging dahilan ito para makompromiso ang ating patotoo bilang Kristiyano. Lalo't kung ang involved ay kapwa natin Kristiyano. Amen po? Amen. Huwag nating hayaan na ang mamagitan pa sa atin ay isang tao na hindi nakakilala sa Diyos. Huwag nating hayaan na mangyari yon. Dahil ang ating dinadala ho ay si Kristo. Kung ginagawa natin yan, kung ang nasa isip agad natin ipatulfo o ipabarangay, kung ang nirereklamo natin ay kapwa Kristiyano, hindi natin naintindihan yung pribilehiyo na meron po tayo. We have the privilege of dominion with Christ. Si Kristo ang naghahari, hindi ang mundo, hindi ang batas, kundi ang Panginoong Hesus.
Ano po? So, that is the fifth privilege. So, sa susunod na linggo po, yung ating pang-anim. Ano po? So, that is the privilege of separation to Christ. So, patuloy po nating tunghayan at ikagalak ang pribilehiyo na taglay ho ng bawat isa. Kung isa ang kaligtasan na meron tayo, iisa ding pribilehiyo ang meron po tayo. Ano ho? We have the same privileges na ating pong makikita sa salita po ng ating Panginoon. Patuloy po nating pagyamanin ang lahat ng mga pribilehiyong ito sa pamamagitan ng ating patotoo at ang ating paglilingkod sa Kanya. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat sa iyo pong salita. Salamat po sa mga katotohanan na patuloy niyo pong ipinapahayag sa amin. That we have the privilege of election and that we are chosen hindi para ipagmataas namin o ipagmayabang, kundi ipatotoo namin na wala kaming may papakitang mabuti sa iyo at hindi kami karapat-dapat, subalit sa iyo pong pag-ibig at habag. Kami po ay dinala po ninyo, Panginoon, sa inyo pong kawan. Kaya salamat po, and also the privilege of dominion na hindi po namin ikompromiso ang aming kapatid sa pananampalataya sa mga maliliit na bagay, lalo ng aming patotoo bilang Kristiyano. Kaya salamat pong muli sa lahat ng ito. Patuloy naming ilapat ito sa buhay namin ng may kagalakan, O Diyos, at patuloy na pagiging tapat sa amin pong pagsunod sa iyo pong mga salita. Salamat po sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.